Una sa lahat, sa pulsa video, grade 9 student sa Olongapo City, pinagtulungang bugbugin ng isang grupo. Kahit nakadapa na ang biktima, pinaulanan pa rin siya ng mga suntok at sipa. Ginamitan din daw ng asero at kinuryente pa ang biktima. Ang buong detalye ng pambubugbog na yan, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-27 araw ng Setyembre, taong 2024. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Bagyong Julian, posibleng maging isang severe tropical storm. Lakas ng ulan at hanging dala nito, posibleng umabot sa signal number 3. 200 million pesos na halaga ng mga frozen na karne ng baboy, baka, ibon, palaka, pati seafoods, hinihinalang smuggled sa mga storage facility sa Bulacan. Pulis na inutusang itumba ang isang dating executive ng PCSO noong 2020. Ikinanta ang mga nag-utos sa kanya na sina retired Police Colonel Ruina Garma at NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Tulay sa Nueva Vizcaya, bumigay! Mahigit 30 estudyante ang nahulog. 2 motorsiklo inararo ng SUV sa highway sa Naik, Cavite. Isang kritikal. Sa showbiz, Maris Racal at Anthony Jennings iniintriga ngayon dahil spotted na naka-couple shoes. At mga sikat na celebrity pati social media influencers kumasa sa Do Re Mi Challenge. Meron ding aso. ₱200 milyong halaga ng umano'y smuggled na karne ng baboy, baka, ibon, pati palaka ang nasabat sa mga cold storage facility sa Marilao, Bulacan. Delikado yan, lalo't baka ang mga karne merong bird flu. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Bit-bit ang search warrant. Pinalibutan ng mga ahente ng NBI Cybercrime Division ang 3 storage facilities sa Marilao, Bulacan. Gumamit pa sila ng battering ram para subukang buksan ang gate ng facility. Pero hindi pa rin ito nabuksan, kaya kinailangan pang umakyat sa bintana. Dito na nakapasok ang NBI sa opisina ng cold storage facility. Naabutan pang bukas ang isang computer, pero wala nang tao sa loob. Dito na diskubre ang mga nakaimbak umanong smuggled frozen products. Kabilang sa mga nasabat ang karne ng baboy, pato, pigeon, lamb at baka. Maging ang mga isda gaya ng pampano, salmon, pati na rin ng mga hipon at pusit. Mayroon ding exotic gaya ng bullfrog. Nakita rin ang mga kahon na naglalaman ng mga bawang at sibuyas. Nangangamoy at sira ng mga ito nang makita sa labas ng cold storage facility. Nagtungo si NBI Director Jaime Santiago at mga miyembro ng National Meat Inspection para inspeksyonin ang ni-raid na cold storage facility. Tumambad sa mga otoridad ang mga kahon na ito na naglalaman ng samut-saring mga karya at isda na hinihinalang mula sa China. At isa nga sa mga nadiskubre nila ay ang kahon-kahon ng Peking duck. Ito ay banned o mahigpit na ipinagbabawal na makapasok sa ating bansa dahil sa banta ng bird flu. Aabot sa 200 million pesos ang halaga ng mga nasabat. Sa investigasyon ng NBI, ibinebenta ang mga ipinuslit na frozen products online. Pero mailap umano sila kung makipagtransaksyon. Hindi public itong kanilang transaksyon. Yung mga inaalaw lang nila na sumama doon sa kanilang secret channel, doon nangyayari ang transaksyon. So nung na-intercept namin, verify namin. Napag-alaman din ng otoridad na 2021 pa nag-ooperate ang pasilidad, hindi para sa pag-iimbak ng frozen products gaya ng karne at mga isda. Ang kanilang lisensya ay gagawa lamang ng yelo. Gagawa ng yelo at ibebenta, i-retail yung yelo. They are not licensed to have these products in their storage.
Delikado rin daw ito sa kalusugan ng sino mang kakain, lalo't hindi ito na inspeksyon ng mga otoridad. Pwede po may sakit na dala. So particularly yung sa mga poultry products, yung bird flu na tinatawag. So zoonotic disease siya, tatamaan, pwede tamaan yung tao. Malaki rin daw ang nababawas sa kaban ng bayan dahil sa mga ipinupuslit na illegal na frozen products sa bansa. 120 million pesos ang buwis na nalulugi sa gobyerno. Mahaharap sa reklamong pagdabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act ang 2 Pinoy at 1 Chinese na umano'y mga incorporator ng ni-raid na storage facility. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Tapatan ng 2 babaeng iisa ang ex-boyfriend. Ang isa sa kanila timbog dahil sa paninira ng love life at pagbabantang ikakalat ang mga malalaswang larawan at video kapalit ng pera. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Napahinto sa pagmemeryenda ang babaeng ito nang may lumapit sa kanya sa loob ng isang bakery sa Tagbilaran City, Bohol. Walang kamalay-malay ang babae na pulis na pala ang kanyang kausap. Ilang sandali pa, pinusasa na siya ng tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Base sa investigasyon, ang ex-boyfriend ng biktima ay naging dating boyfriend din daw ng sospek. Dito niya nakuha ang mga malalaswang larawan at video ng biktima na pinamba-blackmail ngayon ng sospek. Blinakmail po ng sospek itong si victim na kontakin yung ex-boyfriend niya para singilin yung 15,000 na utang niya sa sospek. Ang masaklap pa, pinadala na ng sospek ang malaswang larawan sa bagong boyfriend ng biktima. Dito na nagsumbong sa otoridad ang biktima. Ngayon, mahaharap ang sospek sa reklamong robbery with intimidation na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group, panatilihing pribado ang sexual activities para hindi mabiktima ng extortion. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nahulog sa tulay ang mahigit 30 estudyante sa Nueva Vizcaya. Sabay-sabay tumawid sa hanging bridge ang mga estudyante, kaya sabay-sabay rin silang nahulog sa mababaw na tubigan na puro bato at buhangin. Papunta sana ng grupo sa Abuyon National High School para sa kanilang intramurals. Posibleng hindi kinaya ng lumang tulay ang bigat nilang lahat, kaya bumigay ito. Nagpapagaling na mga sugatan. Inararo sa highway sa Naik, Cavite ang 2 motorsiklo. Ang nakasagasa sa kanila, SUV na minamaneho ng isang German national na bigla raw sumama ang pakiramdam habang nagmamaneho. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Alas 6:30 ng gabi nitong Miyerkules, isang disgrasya ang nakuhanan ng CCTV sa Soriano Highway sa Barangay Malainen, Bago sa Naik, Cavite. Malayo pa lang makikita ang isang SUV na lumipat ng lane. Nagdire-diretso ito hanggang sa masagasaan at makaladkad ang 2 motorsiklo. Huminto lang ang SUV nang sumampa ito sa gilid ng kalsada. Sugatan sa aksidente ang 2 rider ng mga motorsiklo at isang backride. Pinakanapuruhan ang rider na nakaladkad, critical siya ngayon. Base sa investigasyon, isang senior citizen na German national ang nagmamaneho ng SUV. Sumama raw ang kanyang pakiramdam sa gitna ng biyahe. Accordingly, yung driver po natin, hindi siya sanay sa kung ano yung kanpo natin dito sa Philippines kasi siya po ay isang German national po. And accordingly sa wife, medyo nainitan yata, mainit ang panahon. So, yun siguro po ang naging cause na parang nablangko siya. Then nag-counterflow, ayun, nasapul nga yung mga biktima po. Sa huli, nagkaaregluhan din ang magkabilang kampo. Nangako ang driver na sasagutin ng lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng 3 biktima at ang pagpapaayos sa mga nasirang motorsiklo. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Tahasang pinangalanan ng isang pulis ang nag-utos sa kanya na itumba noong 2020 ang isang executive ng PCSO. Nang mapatay ang biktima, saka raw ito isinama sa drug watch list. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sakit sa dibdib kasi po, pumatay kami ng inosente.
Emosyonal na humarap sa pagdinig ng House Quad Committee si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza mula sa PNP Drug Enforcement Group o PIDEG. Ibinunyag niyang ipinag-utos ni NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo ang pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong July 2020. Ang utak daw ng operasyon, walang iba kundi ang nooy PCSO General Manager na si Royina Garma. Ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Royina Garma, na may personal na kaalaman tungkol sa mga illegal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. Matatanda ang noong July 30, 2020, tinambangan ng nakamotorsiklong gunman si Barayuga sa Calbayog Street, Barangay Highway Hills sa Mandaluyong habang sakay ng pick-up ang biktima. Namatay ang opisyal ng PCSO. Kwento ni Mendoza, 2019 pa niya natanggap ang utos mula kay Leonardo. Sabi sa kanya, ito ang magdidikta sa direksyon ng kanyang karera bilang pulis. Hanggang noong June 2020, nakakontak ng hitman si Mendoza sa pamamagitan ng middleman at kapwa niya pulis na si Nelson Mariano. Dito na nagbigay ng larawan ni Barayuga si Leonardo, gayon din ang plaka ng service vehicle na si Garma Umano mismo ang nag-issue. Nang maitumba si Barayuga, pinaghatian ng mga nasa likod ng krimen ang 300,000 pesos na galing daw kay Garma. Si Garma naman itinanggi ang akusasyon. As the board of the secretary, he just takes note. Nagulat lang po ako, Mr. Nagulat Chair. lang. I didn't expect it. You would never, at any instance, order the death of any other person. Yes, Correct? Mr. Chair. Never talaga. Hindi po, lalong-lalo na po kasamahan ko pa sa opisina. Mabait po yung... Pati si Leonardo, pinabulaanan ang paratang. Lalong hindi ko po siya pwedeng utusan dahil hindi ko nga po siya gaanong kilala. Alam ko lang underclass po siya. Nagulat nga rin po ako, Mr. Chair. Lagi na lang po ako nasasali. Ayon naman kay Good Governance and Public Accountability Committee Vice Chairman Johnny Pimentel, iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang korupsyon sa PCSO nung panahong pinatay si Barayuga. Kabilang dyan ang irregularidad sa operasyon ng Small Town Lottery o STL. General Barayuga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PCSO. The motive of the killing of General Barayuga was to stop General Barayuga from testifying against Colonel Garma. Lumabas din na nasama lang sa drug watch list si Barayuga noong patay na siya. Bukod dyan, nauna na rin idinawit si Garma sa pagpapapatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Mahigit 100 din umano ang napapatay nang ma-assign si Garma sa Cebu City ayon kay Mayor Tommy Osmeña. Colonel Garma is a woman disguised as a meek lamb, but deep inside her, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people, killing without remorse innocent victims, especially on the war on drugs. Pinasight in contempt naman si Leonardo dahil sa umunoy pagsisinungaling tungkol sa pinatay na 3 Chinese drug lords. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pansamantalang nakalaya ang PBA player na si John Amores matapos magpiyansa kanina. Naharap si Amores at kanyang kapatid sa reklamong attempted homicide matapos barilin ng isang lalaki na nakapikunan nila sa basketball noong Miyerkules sa Lumban, Laguna. Sumuko naman kinabukasan sa mga pulis ang basketballista. Bagamat walang nasaktan sa pamamaril dahil nagminti si Amores, desidido ang biktima na ituloy ang kaso. 34,000 pesos ang kabuang piyansang ibinayad ng magkapatid. Sa December 4 sila babasahan ng sakdal. Not guilty plea ang inihain ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay ng hinaharap niyang kasong qualified human trafficking. Kabilang din sa sinusubukan nila ay maibalik sa PNP Custodial Facility ang dating alkalde. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Binasahan na ng sakdal si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaninang umaga para sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng operasyon ng iligal na pogo. Mula sa Pasig City Jail,
Dumalo sa arraignment si Go sa Pasig City Regional Trial Court, Branch 167 sa pamamagitan ng video conferencing. Ang personal na humarap sa korte ay ang kanyang abogadong si Attorney Nicole Hamilla. Ang inihaing plea ni Go para sa kaso, not guilty. Number one, she has no participation naman po talaga. Yun naman po. Without going into further details kasi baka naman masubjudice tayo. Pero on the part of our client she is firm na not guilty po siya dito sa crime na pinaparatang sa kanya. Matapos ang pagbasa ng sakdal, agad nagsimula ang pre-trial kung saan inilahad ang detalye ng kaso at inilista ang mga testigo. Pero ipagpapatuloy raw ito sa October 1. Tinitingnan din ng kampo ni Go kung pwede pa siyang ibalik sa PNP Custodial Center dahil pa rin sa isyu ng seguridad. Pero ayon kay Attorney Hamilla, tila malabo nang mapagbigyan ito ng korte dahil tiniyak na rin ng Bureau of Jail Management and Penology na ligtas si Go sa Pasig City Jail. Pinayagan naman daw si Go na sumailalim sa isang thorough check-up. Hanggang ngayon kasi, iniinda pa raw niya ang hinihinalang impeksyon sa baga kahit nagnegatibo na siya sa tuberculosis. Samantala, hindi naman natuloy ang arraignment ng kapwa-akusado ni Go na si Walter Wong Long. Siya ang Malaysian national na nahuli sa Bamban Pogo Hub. Naharap din siya sa kasong qualified human trafficking. Pinasuspend po namin yung proceedings as to him, no? Kasi ang ginawa ko, kahit hindi ho siya kasama na sa preliminary investigation sa DOJ, ay sinama siya sa kaso. So nakakatakot to at nakakabahala itong ginawa ng DOJ. It was referred back for preliminary investigation. In fact, the fiscal admitted na hindi siya part ng preliminary investigation. Nakakulong sa Tarlac Provincial Jail si Long para sa hiwalay pang qualified human trafficking case, kaugnay pa rin ng illegal na pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Pinipilit ng DFA ang mga Pinoy sa Lebanon na umuwi na ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding gera ng Israel at ng grupong Hezbollah. Pero katwiran ng mga kababayan natin doon, mas okay na raw na mamatay sila sa gera kesa magutom. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Ito ang kuha ng Israeli military ng kanilang pag-atake ng airstrike sa mga gusali sa Southern Beirut, Lebanon. Kita ang sunod-sunod na malaking pagsabog. Ayon sa Israel, napatay nila sa operasyon na yan ang isang commander ng Hezbollah. Wala pang kumpirmasyon ang Hezbollah. Pero muli namang humiling ng ceasefire o tigil putukan ang Lebanese Foreign Ministry sa patuloy na gyera ng Israel at Hezbollah. Una kasing itong tinanggihan ng Israel. Tinanggihan din ng Israel ang panawagan ng Amerika ng 21 araw na ceasefire. Halos 700 ang namatay sa mga pag-atake ng Israel sa militanteng grupo na kakampi ng grupong Hamas sa Gaza. Ayon sa Department of Foreign Affairs, walang naitalang Pilipinong nasaktan sa gyera. Nasa 11,000 ang mga Pilipino sa Lebanon na karamihan ay nagtatrabaho bilang domestic worker. 196 sa kanila ay nasa Southern Lebanon kung saan nagpaulan ng airstrike. Sa ngayon nananatili sa Alert Level 3 ang Lebanon pero nanawagan ang DFA sa mga Pilipino na sumama na sa voluntary repatriation. Mas mahihirapan daw kasi na magpauwi kapag tuluyan ng pinasok ng Israel ang Lebanon. Dagdag pa riyan ang komplikadong proseso sa mga undocumented na Pilipino roon. We reiterate the call for all Filipinos in Lebanon to avail themselves of the government's voluntary repatriation program when commercial flights become available. And while the situation in Beirut and Lebanon, most of Lebanon is still relatively stable. Yun nga lang, marami pa ring Pilipino ang ayaw umuwi. Mas okay na mamatay sa gera kaysa mamatay sa gutom. They love saying that. Sa kabila niyan, naghahanda pa rin ang embahada sakaling magkaroon ng ground invasion ng Israel at ipatupad ang mass repatriation. We've already been preparing as if it's alert level 4. We've already identified area coordinators for respective areas here in Lebanon. We've already identified shelters in the event of a truly catastrophic mass evacuation. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa pool sa video ang isang SUV na dumaan sa EDSA busway sa Katinakasan ang mga otoridad.
Yan at iba pang pasaway sa kalsada sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Sa videong ito, makikita ang gray na SUV na humarurot sa southbound lane ng EDSA busway sa Mandaluyong kahapon. Tinakasan ng driver ang mga sumita sa kanyang otoridad. Naplakahan naman ng SUV at i-issuehan ng show cause order ang may-ari nito. Kaninang umaga, nagsagawa ng operasyon ng strike force ng MMDA Special Operations Group sa Quezon City. Unang sinuyod ang EDSA North Avenue malapit sa isang mall kung saan maraming ride-hailing service drivers ang nag-aabang ng pasahero. Tiniketan at kinuhanan ng lisensya ang mga sinita. Depensa ng isang rider, hindi naman sila magtatagal sa lugar. Kahit na sir, dirito yung booking ko sir. The bottom line, Wala pa naman ilang minuto sir. bottom line, no waiting, no loading, no unloading, no parking any type of EDSA. Pinuntahan din ng MMDA ang West Avenue kung saan hinatak ang mga sasakyang iligal na nakaparada. Ginawa raw terminal ng mga jeep ang isang gasolinahan doon. Pero nang sitahin, Terminal ba to? Hindi sir, nakuhaan lang kami dito sir kasi may pasahero. Wala kayong terminal, sabi na nga rin ni ate, nagbabayad kayo dito. Wala sir, wala. Hindi nagbabayad sir. Kuhaan lang kami. sa tala ng MMDA, 89 ang tiniketan kanina sa operasyon sa Quezon City. 19 na sasakyan ng hinatak dahil sa illegal parking. Magpapatuloy raw ang operasyon ng MMDA, lalo't papalapit na ang holiday season. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Napanatili ng bagyong Julian ang kanyang lakas habang nasa loob ng nasa Philippine Sea. Huling namataan ng bagyo sa layong 445 kilometers east-southeast ng Itbayat, Batanes. May lakas ito ng hanging aabot sa 55 kilometers per hour at bugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo patimog kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Inilagay sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Babuyan Islands at eastern portion ng mainland Cagayan. Ibig sabihin, posibleng makaranas ang mga lugar ng bugso ng hangin na may pag-ulan. Mas lalo pang lalakas ang bagyo na posibleng maging severe tropical storm at posible raw ang signal number 3 or 4. Magtatagal pa sa bansa ang bagyong Julian at posibleng sa Miyerkules pa lumabas. Mahigit 30 residente ang nalason matapos sumunong kumain ng tahong at talaba sa Daram, Samar. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Mula sa bangkang ito, tulong-tulong na binuhat kahapon ang ilang residente ng Barangay Parasan sa Daram, Samar. Kabilang ang isang nanlalambot na babae. Sunod namang kinarga ang isang binatilyo. Inilipat sila sa ambulansya. Butang. Kabilang sila sa 31 residenteng nalason daw ng red tide matapos kumain ng tahong at talaba. Paralytic surface poisoning. Ang mga symptoms niyan ay numbness, namamanid lalo na dito sa may bibig, pamamanid ng buong katawan, pagkahilo, at panghihina. Ito yung most common na symptoms ng red tide poisoning. Ayon sa mga otoridad, 20 sa mga biktima ng red tide poisoning ang isinugod sa ospital. 11 pa ang nagpapagaling sa kani-kanilang bahay. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagpositibo sa red tide ang mga shellfish gaya ng tahong, talaba, kabibe at alamang sa Daram Island, Zumaraga Island, Cambatutay Bay, Matarinaw Bay, Irong-Irong Bay, Maqueda Bay, Calbayog at Villarreal Bay sa Samar. May red tide din sa Biliran Island at Cariraga Bay sa Leyte. Payo ng BIFAR, iwasan munang kumain ng mga nabanggit na shellfish sa mga naturang baybayin. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Abiso sa mga smart subscriber, may ilang lugar sa bansa na nakararanas ng mahinang signal. Sa abiso ng Smart, apektado ang voice, SMS at data services ng mga subscribers sa ilang bahagi ng Luzon. Inaayos na raw nila ito para maibalik agad sa normal ang kanilang serbisyo. Si PLDT Smart Chairman Manny V. Pangilinan ay siya rin chairman ng TV5. Susunod, babaeng nag-iimprenta at nagbebenta ng mga peking PhilHealth at TIN ID sa Cebu, arestado.
Mga imahe ng Santo Niño na hindi aprobado ng simbahan, pinagsusunog. At sa pool sa video, grade 9 student sa Olongapo, kinuyog. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Listado ang modus ng isang babaeng nagbebenta ng mga peking ID sa Cebu. Ginagamit daw yan ng ilang dayuhan para magpanggap na Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Sa labas ng isang fast food restaurant sa Naga City, Cebu, naaresto ang isang babae sa ikinasang entrapment operation ng NBI Central Visayas noong Martes ng gabi. Nabistong nag-iimprenta at nagbebenta ng mga peking government ID gaya ng PhilHealth at BIR Teen ID ang suspect na si Verlin Sobria. Ibinibenta niya online ang mga peking ID sa halagang 150 pesos. This operation is a result of the prevalence of government documents being used by criminals, including those involved in illegal pogos. Bukod sa lokal, mga dayuhan daw ang kliyente ng suspect na gumagamit ng peking ID para makapagbukas ng bank account sa Pilipinas. Foreigners using late registration to get identities to make them appear as Filipinos when in truth and in fact they are foreigners. Just like Alice Guo, who is using that name when in truth she is a Chinese national. Aminado ang suspect sa pamimiki ng mga ID. Galing po yun sa Manila. In-order ko mula sa aking supplier na nakilala ko sa online. Nagawa ko po yun, sir, dahil sa kagustuhan na makatulong sa gastusin ng aking pamilya. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Internal Revenue Code at falsification of public documents. Sa panig naman ng BIR, aminado silang malaking hamon ang mga peking BIR Teen ID. Malalaman daw na lehitimo ang teen cards kung lalabas ang personal information ng isang tao kapag in-scan ang QR code dito. Pinag-aaralan pa ng BIR kung paano pa nila mapapatibay ang security features sa kanilang mga Teen ID. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Bangkay na ng matagpuan ng isang binatilyo matapos malunod sa ilog sa Toledo, Cebu. Walang tigil sa pagtawag sa pangalan ng kanyang nawawalang anak, lalaki yan, habang binabaybay ang gilid ng ilog. Nagbabaka sakali na mahanap pa niyang buhay ang 14 anyos niyang anak na nawala noon pang Sabado. Kasunod niya nakitang palutang-lutang ang bangkay ng binatilyo. Kasama raw ng biktima na nagpipiknik sa ilog ang mga kaibigan. Habang naliligo, napadpad ang binatilyo sa malalim na bahagi ng ilog hanggang sa malunod na ito at tangayin ng agos. Huli sa CCTV ang pagnanakaw ng isang rider sa nakataling manok panabong sa gilid ng kalsada sa Cebu City. Sa video, makikitang huminto ang isang delivery rider sa gilid ng kalsada. Binuksan ang kanyang delivery bag saka bumaba ng kanyang motorsiklo. Ilang saglit na nagpalingalinga sa paligid hanggang sa dinampot na niya ang manok at isinilid sa delivery bag saka kumaripas ng alis. Laking panghihinayang naman ng may-ari dahil ilalaban daw sana niya sa sabong ang tinangay na alaga. Nai-report na sa barangay ang pagnanakaw pero aminado silang mahirap matukoy ang salaring naka-helmet. Ratsada na tayo sa mga showbiz balita ngayong Biyernes. Kumasa sa Doremi Challenge ang mga legit na singer at mga social media influencer. Pati aso, abay, perfect pitch na rin. Let's watch this. Sinimulan ng singer-songwriter na si Charlie Puth. Maning-mani sa kanya ang Perfect Pitch Challenge. Kabilang sa mga kumasa, syempre, papahuli ba riyan ang mga legit na singer? Pasok, Moira!
nonchalant version pero pitch perfect. O eto naman ang OA version ni Queen Yasmin na sa umpisa pa lang the struggle is real na. Hindi na kinaya, kaya tinodo na. Nakalusot sa do at re, pero pagdating sa mi, abay, may leveling ng voicing. May humahamo naman kay Queen Yasmin, si Aling Mirna. Repeat ng repeat sa re, kasama sa galaw, pati ang ulo. Re, re. Tumayo pa nga sa upuan. Re, re. Pero pati ata stress level, tumaas na. Re! Stress ba nung ano na to? Last try nga, with matching paghawak pa sa leeg. Achieve! Ito pang pampagood vibes, ang isang singing fur baby. Joke lang. O eto naman, usap-usapan na rin ngayon ng mga kung eto nagkakamabutihan na nga bang on-screen love team na sina Marisa Nakal at Anthony Jennings o ang Maton. Kasunod po kasi yan na nagva-viral na larawan ng dalawa sa set ng upcoming mega serye na Incognito. Ang dalawa kasi tila nakaka-couple shoes. Bago yan, nauna nang nag-viral ang IG story ni Marisa, isang flight tampok si Anthony na may cake para sa kanyang birthday. Nitong July lang nang i-reveal ni Marisa na hiwalay na nga siya sa long-time boyfriend na si Rico Blanco. Meron naman pong non-showbiz girlfriend si Anthony. Susunod, grade 9 student sa Olongapo pinagtulungang bugbugin. At mga imahen ng Santo Niño na di aprobado ng simbahan, sinunog. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Winasak ang mga imahe ng Santo Niño na hindi raw aprobado ng Simbahang Katoliko sa Liwag, Ilocos Norte. Hinakot, binasag at sinilaban ng mga tauhan ng simbahan ng mga imahen. Paliwanag ni Brother Wendell Talibong ng Philippine Association of Catholic Exorcists. Kabilang sa mga sinunog ang mga Santo Niño na may dekorasyong pampaswerte. Pinagbabawal daw ito ng simbahan dahil may tuturing daw na paniniwala sa pamahiin ang pagkakaroon ng ganitong mga imahen. Taliwas daw ito sa turo ng simbahan. Ang aprobado lang daw ng simbahan na imahen ng Santo Niño ay mga nasa parokya na venerated sa Cebu at Praga o anumang may globo at scepter at corona. Maging maalam para hindi mabudol. Nagbabala ang pamunuan ng Light Rail Transit Authority sa kanilang mga pasahero laban sa beep card scam. Ayon sa LRTA, talamak ngayon ang online promotion na nag-aalok ng beep card na may 12-month free ride promo. Babala ng pamunuan ng mga tren, budol yan. Paalala ng LRTA, mas mainam na bumili ng beep card sa vending machine o sa mismong ticket booth para hindi mabudol. Estudyante sa Olongapo, walang awang pinagbubugbog ng grupo ng mga kabataan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bogbog ang inabot ng isang grade 9 student sa Olongapo City. Bulagta sa daan ng lalaki ng suntukin at tadyakan ng grupo ng mga kabataan sa Marikit Park nitong Miyerkules. Sinuntok pa ang biktima gamit ang asero at kinuryente pa raw gamit ang taser. Mga menor de edad na estudyante mula Olongapo City National High School ang ilan sa mga nambugbog. Tumakas ang mga suspect. Nagkasugat-sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng estudyante. Desidido ang nanay ng biktima na magsampa ng reklamo. Wala pang pahayag ang pamunuan ng eskwelahan. What's up mga kapatid? Sa esports, nanalo ng bronze medal ang Philippine National Team Cebol sa larong Honor of Kings ng 2024 China ASEAN Esports Competition. Tinalo ng mga Pinoy ang Thailand at Brunei pero kinapos kontra China para matapos ng second place sa Group A. Pagpasok ng semis, natalo ang Cebol sa top team ng Southeast Asia, Malaysia. Bawi naman sila sa battle for third kalaban ng Indonesia at nasecure ang medal finish. Susunod, isang pagpupugay at pasasalamat sa isa sa mga haligi ng pamamahayag para sa nag-iisang Luchi Cruz Valdez. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa nakalipas na 15 taon, natili tayong nasa frontline ng mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Ang panatang yan tinaguyod ng isa sa mga haligi ng pamamahayag sa bansa. At sa kanyang pagre-retiro, balikan natin ang makulay na karera ng aming hepe at kapatid, si Luchi Cruz Valdez. Sa mundo ng politika, may mag-ingat, maging sa sinasabing ahente. Ang puso ng istorya at utak ng mga balita. Hindi biro maging journalist sa Pilipinas. Mahirap na nga ang trabaho, buwis buhay pa. Pangalang nakatatak na sa mundo ng pamamahayag. Hinubog ng mahigit 4 na dekadang hindi matatawarang karanasan sa pagbabalita. Malalaman na po natin talaga kung ano ang magiging hugis ng ating gobyerno. Walang inatrasang coverage. Binusisi ang bawat anggulo ng bawat istorya at kilala rin si Luchi sa mga matatalas niyang tanong, sino man ang kanyang ini-interview. How do you feel that a Marcos might be going back to Malacanang? I never think of it in those terms. I just think of the campaign here and now. Sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang hepe ng News 5, isinilang ang mga programang dekalidad, mga programang umaaksyon, at hanggang ngayon, nananatili ang News 5 sa frontline ng mga balita. Mula umaga, primetime hanggang gabi. Yan ang mga produkto ng dedikasyon sa trabaho ni Luchi Cruz Valdez. Kaya naman, inspirasyon siya para sa mga kapwa niya journalist. You will always be part of many journalists' history kung paano sila natuto at paano sila mas nag-improve sa kanilang career, sa paraan ng kanilang pagbabalita. The commitment to quality journalism, yun ang paulit-ulit niya pinapaalala at yun ay babaunin natin at itatago at patuloy na pahahalagahan sa pag-alis niya. Patuloy ko yung pagmamalaki na minsan sa buhay ko po, ako po ay tinuruan at ginabayan ng isang Luchi Cruz Valdez. Annyeonghaseyo, Mr. Yoon Bin. Bukod sa mga mabibigat na balita, naisisingit din ni Luchi ang tsikahan sa mga sikat at trending na celebrities. It was crash landing on you that made that wave a tsunami. Istrikto pero cool na news chief.
Thank you for seeing the light in all of us and making us believe that we can do and we can be anything we want to be. Isa rin po kayo sa nagbigay daan para maging first transgender news anchor ako ng ating bansa. Maraming salamat po. One of the best journalists sa bansa at isa rin best mom. I think pinaka-naalala ng mga tao kay mom is yung pinaka-dreaded na post-mort niya. So, yung poong notebook na like lahat ng notes niya na parang, especially pag na-witness ko at home pag like pinapanood niya yung mga tapings and yung mga shows, tapos na lang like scribbling left and right. Mali, talagang yung medyo nakakatakot. Even as like her son, it's like, Mom, kalma, nasa labas ka na ng office. You can chill out. As a mother is also pretty much like that. Like, strive for the best. I'll continue being there with you. And I know for a fact that Dad would be nothing but proud of what you've done and what you are already doing and what you will do. Just keep doing it for God. And Dad will be smiling behind your back. At para naman sa iyong pagre-retiro sa News 5, mananatili ang pagbabalitang tatak, Lucy Cruz Valdez, pagbabalitang nasa frontline, at pagbabalitang para sa mga may alam at may pakialam. Salamat, LCV! Salamat, LCV! We love you! Maraming salamat, LCV! Salamat, LCV! Maraming salamat, LCV! Hi, Lucy. I have to say that it was both a privilege and a pleasure to have worked with you. And for all of those years of blood, sweat, and tears that you gave TV5, maraming salamat, kapatid. I wish you only the best for your future endeavors, and I'll see you soon. Thank you. Dalawang cargo vessels na may iisang pangalan. Sinitayan ng Philippine Coast Guard sa gitna ng dagat sa Bataan. Ang hinala ng mga otoridad, sangkot ang mga yan sa paihi modus o yung pagnanakaw ng petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Galing Bataan, hinatak ng barko ng Philippine Coast Guard ang dalawang cargo vessel na nadaanan daw nilang nakatigil sa gitna ng dagat. Nang siyasatin, kargado ang MV Palawan ng mga drum ng diesel at ino-operate ng 5 tripulante. Habang hatak ang cargo vessel, isa pang vessel na MV Palawan din ang pangalan, ang muntik ng mabangga ng PCG dahil walang ilaw at nakatigil din sa gitna ng dagat. 7 naman ang sakay nitong tripulante at halos mapuno ng gasolina ang carrier. Sa investigasyon ng Coast Guard, nagpapaihi umano ng gasolina at diesel ang dalawang MV Palawan. Ibig sabihin, posibleng sa kanila ikinakarga ang manakaw na langis. Lalo pang kaduda-duda dahil walang maipakitang kaukulang dokumento ang mga tripulante. 6,000 liters at meron siyang 7 crew. Okay? Sa information na nakalap namin, galing ito ng Nabotas. Kasi importante na yung cycle nung mula sa ikinarga hanggang ma-dispose ay malaman natin para kung sakaling gagawa tayo ng mga hakbang para mapigilan yung oil smuggling, kuha natin yung whole picture. Hindi naman itinanggi ng mga tripulante na nagpapaihi sila mula sa malalaking fuel vessel at pagkatapos ay dadalhin nila sa Mariveles at Nabotas. Pero hindi raw nila kilala ang may-ari ng mga sinakyan nilang vessel. Hanap buhay lang po. Ano ba hanap buhay niyo ginagawa? Napasok lang ako, sir. Bago lang po ako dito, sir. Kaya nga, ano yung ginagawa niyo bago kayo nahuli? Nanalakbo kami nung pero hindi kami nabili nung diesel lang mahuli kami. Paniwala ng Coast Guard, posibleng malaking sindikato ang nasa likod nito. Nananatili sa kustodiya ng PCG ang mga nahuling tripulante habang nasa Pier 13 sa South Harbor, Manila ang dalawang vessel. Sasampahan sila ng kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.
Mga kapatid, magpagas na habang maaga. May posibilidad kasi na tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa pagtatala ng Department of Energy, halos piso ang nakikitang patong sa kada litro ng diesel. Hanggang 60 centavos naman ang taas presyo sa gasolina at 50 centavos naman sa kerosene. Nakakaapekto raw sa presyuhan ng langis sa world market ang pagtindi ng tensyon sa Middle East, lagay ng ekonomiya sa China at pagbaba ng supply ng krudo. Sa poll sa CCTV ang pangablot ng cellphone ng isang rider sa Makati City. Hinabol ng isa pang rider ang suspect pero nabaril siya sa braso. Nasa frontline balitang yan si Ian Suyu. Sa kuha ng CCTV sa Makati City noong linggo ng madaling araw, makikita ang isang rider na lumapit sa lalaking nakaupo sa gilid ng kalsada. Biglang hinablot ng rider ang cellphone ng lalaki. Habang pabalik ang rider sa kanyang motor, sinundan siya ng lalaki. Nagpambuno silang dalawa hanggang sa suntukin niya ang biktima. Sumakay ng motor ang suspect, saka humarurot palayo. Nakita ng isa pang rider ang pagnanakaw. Sa kanya sinundan ng suspect para sana tulungan ang biktima. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang nadapa ang magnanakaw. Bumunot siya ng baril, saka pinaputukan ng rider na humahabol sa kanya. Sugatan ng rider matapos tamaan sa braso. Dinala siya sa ospital at maayos na ang lagay. Sa gitna ng habulan, nahulog ng suspect ang sariling cellphone. Ito ang nagamit ng mga otoridad para matunton ang kinaroroonan ng suspect. Noong September 24, agad siyang naaresto ng mga pulis sa Taguig. Kinilala ang suspect na si alias Eugene. Natagpuan din ang motor na ginamit ng suspect sa pagnanakaw. Napag-alaman ng Makati PNP na hindi lehitimong motorcycle taxi rider ang suspect. Talagang ginagamit lang nila yon as para makapag-biktima sila ng mga ating... kasi pag ganun ang suot, akala ng mga tao sa community, normal lang na talaga ng mga riders na yan. Lumalabas din na dati nang sangkot si Eugene sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Mahaharap siya sa reklamong robbery at frustrated homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nag-anunsyo na rin ng kandidatura sa pagkasenadora ang ilang partido para sa 2025 midterm elections. Kabilang dyan ang opposition slate ng Liberal Party at Partido Lakas ng Masa. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. 4 na araw bago ang umpisa ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 midterm election sa Martes, unti-unti nang nagpapakilala ang mga may planong tumakbo sa Senado. Kanina, formal na ring ipinroklama ng Partido Lakas ng Masa o PLM ang pagtakbo sa pagkasenador ng Labor leader na si Calyodi de Guzman at bukluran ng manggagawang Pilipino President Attorney Luke Espiritu. Pareho nang tumakbo sa pagkapangulo at senador sina de Guzman at Espiritu noong 2022 elections. Pero hindi sila pinalad manalo. Kung pala rin daw sa 2025, kapakanan ng mga manggagawa, paglikha ng trabaho at pagpapatigil sa kontraktualisasyon ng isusulong nila. Para magsisimula kami ni Atty. Luke ngayon na hindi tulad ng dati kasi yung pagtakbo ko bilang Pangulo at saka yung pagtakbo niya bilang Senador, nagkaroon din ng may inabot na level na pag-angat ba, consciousness at recognition sa masa at yun ay magandang puhunan na 3.4 million votes. Hindi yan insignificant. Naghahanda na rin sa eleksyon ng Liberal Party. Ayon sa spokesperson ng partido at tatakbong nominee ng mamamayang Liberal Party List na si Attorney Laila de Lima, 3 pa lang ang e-endorso nila sa pagkasenador. Kabilang ang party chairman na si Kiko Pangilinan at opposition figures na sina Attorney Shell Jokno at dating Senator Bam Aquino. Sa ngayon, wala pa raw pinal na plano kung madaragdagan pa ang 3. But right now, wala po akong nakikita o naririnig na merong pangalan o mga pangalan na idadagdag pa sa mga kandidato ng oposisyon. Now, as to whether or not we will also be entering into some sort of coalition with other groups, especially opposition groups, ay hindi ko pa po yan masasagot. Bukod sa Liberal Party, nagdaos na rin ng National Assembly kanina ang Pimentel faction ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Kabilang sa agenda nila ang pag-abyenda sa rules ng partido.
para payagang makatakbo sa ilalim ng ibang partido ang miyembro nila na si dating Senator Manny Pacquiao na kasama sa inanunsyong senatorial slate ng Administrasyong Marcos kahapon. Yes, so sa PDP Laban Constitution, bawal po ang party member na gumamit ng certificate of nomination ng ibang partido. Automatic yun, expulsion from the party. That's why kung maggagawa kami ng adjustment ngayon na meron kaming permission from the members na hindi namin i-apply yun for 2025 election. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard ang rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, maayos na nakalapit kahapon ang MV Lapu-Lapu sa BRP Sierra Madre para ihatid ang mga supply para sa mga sundalo. Bagamat may 8 Chinese vessel na monitor sa lugar, hindi naman daw ito nagdulot ng banta sa mga barko ng bansa. Hulyo ngayong taon nang huling magsagawa ng resupply mission para sa BRP Sierra Madre. Nagtalaga na ng bagong tagapagsalita ang Philippine Coast Guard bilang kapalit ng paretiro ng si dating PCG spokesman Rear Admiral Armand Balilo. Epektibo ngayong araw, upo na bilang bagong Coast Guard spokesman si Commodore Algir Ricafrente. Tinalaga rin siya bilang bagong acting commander ng Coast Guard Public Affairs Service. Pinangunahan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan ang seremonya kanina. Sa kanyang speech, nagpasalamat si Balilo sa mga stakeholder at sa mga nakatrabaho niya sa PCG. Nakatakda siyang formal na magretiro sa Lunes matapos ang 30 taong serbisyo. Pinaibig, inutangan at iniwan. Ganyan ang naranasan ng isang lalaki sa Taguig mula sa inireto sa kanya ng kaibigan. Ang nabudol sa kanya, umabot ng 200,000 pesos. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mag-isa lang sa kanyang condo unit sa Taguig ang 28 anyos na si Neil nang madiagnose siya ng panic at anxiety disorder. Inalok niya makitira sa kanya ng libre si Ruby na miyembro noon ng kanilang college organization. Dahil naging close na rin silang dalawa, naging matchmaker pa raw si Ruby kay Neil. May nireto siyang isang doktor na matagal niya nang fina-follow sa social media. Ilang linggo na rin sila nag-uusap at may tiwala naman siyang legit ang kanyang kinakausap online dahil kay Ruby. Hanggang sa nagkamabutihan ng dalawa at nagsimula na siyang manghingi ng pera kay Neil. Ang pera namang pinapautang ni Neil sa doktor, pinadaan pa raw kay Ruby. Umabot lang naman ito ng 200,000 pesos. Ilang linggong lumipas pero ang pinangakong bayad kay Neil hindi dumating. Naglaho rin na parang bula ang kanyang kausap na lalaki. Hanggang sa nadiskubre ni Neil na si Ruby, nagpapanggap lang palang si Doc. Nag-send siya ng parang, sorry ako talaga yun. Ginagamit ko lang siya for droga. Hindi ko alam kung totoo ko hindi. Tapos yun, parang generally, umamin siya. Abangan ang kabuuan ng kwentong yan at iba pa sa Budol Alert ngayong linggo, 4:45 ng hapon bago mag-Frontline Pilipinas Weekend. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, nasungkit pa ng Barangay Ginebra ang panalo kontra Meralco Bolts 99-92 sa unang laro ng kanilang PBA Governors Cup Quarterfinal Series. Bumuhat sa dulo si Justin Brownlee na nagtala ng 29 points, 13 rebounds and 7 assists. Lumamang na ng 15 puntos ang Ginebra sa third pero dumiin pa ang Meralco para humabol. Dito na nag-take over si Brownlee para mag-draw ng first blood. Sa kabilang laro, wagi ang San Miguel Beermen kontra Converge Fiber Xers 102-95 para kunin ang 1-0 lead. 16 points ang pinakamalaking lamang ng Beermen pero nagpakawala ang Fiber Xers ng 14-2 run para lumapit ng 4. Isang minuto na lang ang natira nang makapasok ng crucial free throw sina EJ Anosike at CJ Perez para masecure na ang panalo. Pakitang gilas agad ang bagong import na natapos with 28 points, 11 rebounds and 5 assists habang nagambag si Abay ng 25 points, 16 rebounds, 3 assists, 3 blocks and 2 steals. Sa ibang sports news, ginulat ni Derrick Rose ang basketball world at inannounce ang kanyang retirement sa NBA.
Nag-peak si Rose noong 2011 kung saan siya ang naging pinakabatang manlalaro sa kasaysayan ng liga na manalo ng MVP. 22 years old pa lang siya noon nung pinangunahan niya ang Chicago Bulls sa iilang playoff appearances. Pero dahil sa kanyang ACL injury, dito na nagsimula ang mga injury woes sa karera ni D. Rose. Naglaro pa siya sa mga ibang kupunan tulad ng New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons at Memphis Grizzlies. Pero hindi na talaga niya nabalik ang dati. Matatapos ang karera niya na may averages na 17.4 points, 3.2 rebounds, and 5.2 assists in 723 games. At yan ang mga pandiin ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. It's a great time for OPM fans. Tuloy-tuloy kasi ang release ng mga bagong kanta ng ilang Pinoy artist ngayon. Kabilang na riyan ang much-awaited second full album ng hitmaker na si Arthur Neri na nagpa-exclusive listening party kasama pang News 5. Narito pong report. Meron na sana patutunguhan kung sinasabi mo lahat ng iyong hinanakit o hindi naman ito yata patas. Muli na namang mananakit ang hitmaker na si Arthur Neri sa upcoming release ng kanyang second album. Pero bago yan, eksklusibo tayo nabigyan ng patikim sa bagong album na yan sa isang listening party kagabi sa Mandaluyong. The emotions and the vibe is very giving. Sobrang personal po ng album na ito kasi 2 taon ko po siya sinulat, tapos 2 buwan namin siya tinabaho. Present ang mga kapwa-artist ni Arthur na sina James Reid kasama ang nobya na si Isa Pressman, JK Labajo, Paulo, Eddie at ang trending na si Dianella. Thankful ako na napunta ako doon sa dulo, madilim. Na-enjoy ko ng sobra, nag-headbang ako mag-isa doon. Sobrang proud ako kay Arthur kasi si Arthur yung mga day ones ko sa scene. Treasure tong album na to, guys. Hopefully a collab with Arthur. Bukod sa new album, all set na rin ang first Araneta concert ni Arthur Neri sa October 25. From one artist to another. Asa green flag ang peg ng singer-songwriter na si Diego Gutierrez sa kanyang new song na Huling Sayaw. Alay niya raw ito sa natapos niyang 7-year relationship last year. Actually, the song is pretty much about the point in a relationship when it's about to come to an end. Na parang things are slowly starting to fade, di ba, yung sparks sa mga katagan niya, di ba na yung tinginan niyo, parang mas prefer na mapag-isa. Vulnerable sa kanyang feeling si Diego at namana niya raw ito sa kanyang showbiz parents na sina Monching at Lotlot de Leon. Sa October 2, i-release ang Huling Sayaw sa lahat ng streaming platform. At yan ang mga Frontline Showbiz News ngayong Friday. Happy weekend mga kapatid. Ako po si MJ Marfori. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. TGIF, as in thank God it's Friday. Kaya naman sa ating mga kapatid, huwag kalimutang mag-distress. Yan ang feels na matampok sa top 5 mga kwentong Mark Logan bukas. Kabilang na riyan ang kwentong tinaguri ang Team Lagatok at ng tambayang nakakabawas ng stress. Pahapyawan natin ang mga yan sa kwento sang minuto. Buto-buto ba ay kumikirot, di na makuha sa hilot? Sumama sa Team Lagatok.
Come one, come all. Eto na ang bagong tambayan. Pwede kang mag-sketch pang alis ng stress. Susunod na eksena itong si Chikadogra. Kung marites ka lang, di ka ubra. Dahil sa tabil ng kanyang dila. Okay, ilan to? Very good ito. Musika dito, musika doon. Talentadong manong hindi magkakalat dahil siyang maestro ng musikalat. Hoy, walang basagan ng trip, hindi lang sa lamay ang pagpapagpag. Dito, ang stress mo ang ipapagpag. Nagbihis-bihis ako, niyaya ako mag-date, magkakapiraw kami. Tapos, isang gabi lang pala yun. Dahil bukas ililibing na. Damay pa nga, damay. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Kilala sa kanyang husay sa paghahatid ng mga balita, 4 na dekadang tumakbo ang kanyang karera. Sa nakalipas na 15 taon, nakasama siya ng ating mga kapatid sa mas pinatibay at pinalakas na News 5. Strikto pero may pusong pinuno. Kapita-pitagang journey ng bansa at sa kanyang pagre-retiro, taus-pusong pasasalamat at pagsaludo sa aming hepe, si Lucy Cruz Valdez. Sa mundo ng politika, maituturing mag-ingat, maging sa sinasabing ahente. ang puso ng istorya at utak ng mga balita. Hindi biro maging journalist sa Pilipinas. Mahirap na nga ang trabaho, buwis buhay pa. Humigit kumulang 4 na dekada ninyong nakasama araw-araw sa telebisyon at radyo, si Lucy Cruz Valdez. Nalaman na po natin talaga kung ano ang magiging hugis ng ating gobyerno. Malalaking isyu ng bayan man. You know, us journalists, we want to crack the image and get to the core. Kontrobersya sa politika. How do you feel that Marcos might be going back to Malacanang? I never think of it in those terms. I just think of the campaign here and now. O usaping relasyon, hindi inurungan ng award-winning broadcast journalist ng bansa. That's what I think usapang real life affords our viewers, no? A chance to just sit back and listen. Listen to people who have a lot to say because they've been through a lot. Nagsimula ang karera ng hepe ng News 5 sa pagiging field reporter noong 1982. Gandang gabi, ako po si Lucy Cruz Valdez. Kasama ang mga veteranong mamamahayag. At mula noon, unti-unti nang naging parte ng bawat pamilya ang kanyang mga inihahatid na balita. Nakilala si Lucy bilang mamamahayag na may kredibilidad. Inabangan ang kanyang mga diretsahang pag-aanalisa at komentaryo sa mga isyong apektado ang mga Pilipino. Mawalang galang na po, Mr. VP. Bawal po talaga ang notes. I will have to warn you. We will have to move on to the next question. Sa ilalim ng maayos at tapat na pamumuno ni Lucy Cruz Valdez, binigyan ng Lifetime Achievement Award ang hepe ng News 5. Umani rin ang News 5 ng iba't ibang nominasyon at pagkilala sa larangan ng pagbabalita. Best TV News Program Host. Para naman po yan sa kanyang public service program na Budol Alert. Maraming salamat sa PMAP sa pagkilala nila sa nagawa namin sa Frontline Pilipinas. Hindi matatawaran ang dedikasyon sa trabaho ng hepe ng News 5. Masasabing kalahati ng buhay ni Lucy, inilaan niya sa paghahatid ng impormasyon na kapaki-pakinabang sa bayan. Seryoso sa harap ng kamera, pero para sa mga katrabaho niya, siya ay mabait, simple, ngunit striktong boss. Thank you for seeing the light in all of us. Thank you for highlighting that light and making us believe that we can do and we can be anything we want to be. This time, family nyo na ma'am ang makaka-enjoy ng pagmamahal po ninyo. We love you, Ma'am LCV, and isang pagsaludo from an empowered woman who has been empowered by another. Thank you, ma'am. Patuloy ko yung pagmamalaki na sa kung sino pa man ang makatrabaho ko sa hinaharap. Patuloy ko yung pagmamalaki na minsan sa buhay ko po, ako po ay tinuruan at ginabayan ng isang Lucy Cruz Valdez. Hi, Lucy. Parang kailan lang undergraduate tayo, no? Ang layo na nang narating mo. Congratulations on your achievements. At alam mo yung mga saying,
An end can be a beginning, and there's no age limit for setting new goals and dreaming new dreams. The commitment to quality journalism, yun ang paulit-ulit niyang pinapaalala at yun ay babaunin natin at itatago at patuloy na pahahalagahan sa pag-alis na. You will always be part of many journalists' history, kung paano sila natuto at paano sila mas nag-improve sa kanilang career, sa paraan ng kanilang pagbabalita. Thanks to you dahil naging bahagi ka nito. Most of the time, pag may kailangan ako, hindi ko kailangan humingi sa kanya. Alam niya when to help. Hindi lang ako, sa lahat ng tao dito sa office. Tapos, makulit na boss si ma'am. Dapat available ka 24/7. Pero, mabait, tsaka sweet na boss si LCV. Of course, si ma'am, super bait para sa akin. Siyempre, ako nag-make up sa kanya. Puro kami joke sa make-up room, tawanan kami ng mga nakaraan, yung mga kalokohan. Ganun si ma'am. Kahit siya boss, ganun siya sa akin magkwento. Si Lucci rin ang nagbigay ng green light para magkaroon ng first ever transgender news anchor ang Pilipinas sa primetime news. Maraming salamat po, Ma'am Lucci. Saludo po ako sa inyong pagmamahal, malasakit at kasipagan para sa News 5. Bukod sa pagiging news chief, isa rin sa mga tungkulin na matagumpay na nagampanan ni Lucci Cruz Valdez ang pagiging isang asawa at ina. Hindi naman daw nagkakalayo kung paano siya bilang boss at bilang haligi ng tahanan. I think pinaka-naalala kasi ng mga tao kay mom is yung pinaka-dreaded na post-mort niya. So, yung buong notebook na like lahat ng notes niya na parang, especially pag na-witness ko at home pag like pinapanood niya yung mga tapings and yung mga shows. Tapos na lang like scribbling left and right. Mali, talagang yung medyo nakakatakot. Even as like her son, it's like, Mom, kalma. Nasa labas ka na ng office. You can chill out. As a mother is also pretty much like that. Like, strive for the best talaga. I'll continue being there with you. And I know for a fact that Dad would be nothing but proud of what you've done and what you are already doing and what you will do. Just keep doing it for God. And Dad will be smiling behind your back. Salamat sa serbisyo at pagmamahal na ibinigay mo sa ilang taong paglilingkod sa Kapatid Network. Ngayon, hayaan mong ipagpatuloy namin ang lahat ng iyong sinimulan. Bitbit ang mga aral at payo mo para makapaghatid ng dekalidad at makabuluhang pagbabalita. Salamat, LCV! Salamat, LCV! We love you! Maraming salamat, LCV! Salamat, LCV! Maraming salamat, LCV! Hi, Lucci. I have to say that it was both a privilege and a pleasure to have worked with you. And for all of those years of blood, sweat, and tears that you gave TV5, maraming salamat, kapatid. I wish you only the best for your future endeavors, and I'll see you soon. Thank you. Hanggang sa muling talakayan sa radyo at TV. Happy retirement, Lucci! Habol ka. Salamat po. Sabi mo. Meron. Sinabi ko na sa kanya. Yes! Hindi ko Salamat po, ma'am. makakalimutan yung firebrand reporting na tinuturo ni Ma'am Lucci. Ibig sabihin, kailangan talaga nandun ka sa gitna ng aksyon. Kaya pagkatapos ito, magko-cover tayo. Tsaka totoo yun, yung post-mort. Talagang matindi. Yung kanyang black book. Parang... Diba? Yung black book. Mamimiss natin yung araw-araw na pagte-text niya. Prono alert. Prono alert, alam mo na. At alam mo kung sino yung tinutukoy niya sa Prono alert kasi alam mo kung sino umi-ere that time.
Well, nandiyan lang naman si LCV. Yes, Pwede opo. natin siyang tawagan anytime. Pag Call a kailangan natin friend. siya. Yes. Pag nag-aalangan tayo. Tama. Anyway, best of luck po, ma'am. Ilang days na lang ba tayo? Naku, mag-enjoy ito sa Pasko niya. Oo nga. Pwede na mag-travel and travel, diba? 89 days na lang, mga kapatid. Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.